Pinauuwi muna si Adela ng nanay niya upang masamahan ang mga kapatid. Matagal pa naman bago matapos ang operasyon ni Buboy. Ito na lamang ang mananatili sa ospital at maghihintay at siya naman sa bahay nila upang may makasama ang dalawa pa niyang nakababatang kapatid. Inalam niya muna kung wala na bang kailangang bilhin sa labas. Nasisiguro niyang magulo ang isip ng ina. Kung ito pa ang maglalabas-masok at magpapabalik-balik sa kalsada, ay baka mahagip pa ng mga sasakyan. Ayaw nitong kumain sa katwirang busog pa naman. Hindi pa ito nakapananang halian at kung hindi lalamnan ng bituka ay baka mahilo naman. Upang mapayapa siya ay nagpabili ito ng biskwit at tubig. Wala na rin siyang nagawa nang itaboy na nito pauwi sa kanila. Sakay na siya ng jeep nang maramdaman ang pagkalam ng sariling sikmura. Hindi pa nga rin pala siya kumakain. Tinignan niya ang suot na relos. 2:00 na. Hindi na niya namalayan ang paglipas ng oras. Nasa biyahe pa lang ay iniisip na niya ang mga gagawin. Napangiti si Adela ng madatnang nakapaligo na ang mga kapatid at naghahanda na sa pagtulog. Bumangon lang nang dumating siya. Sinabi niyang ginagamot na si Buboy, nagagaling na. Patango-tangong ngumiti ang mga kapatid niya. Hinagod niya ang buhok ng mga ito at saka pinabalik sa higaan para matulog. Habang nagluluto ay sumusubo na rin siya ng pagkain. Ang balak niya'y hatira ng makakain ng ina. Alam niyang gutom na rin ito kaya lang ay ayaw bawasan ang natitirang pera kaya nagtiis na lang sa biskwit. Inihahanda na niya ang dadalhin sa ospital nang dumating si Jeffrey at ang mama nito. Ang mga ito na lang daw ang magtutungo sa ospital. Kailangan daw kasing maibenta ang mga karneng paninda nila upang hindi abutan ng pagkasira. Laking pasalamat niya sa ina ng kaibigan. Kanina pa nga niya iniisip kung paano hahatiin ang katawan. Kung hindi mabibili ang paninda nila, ay magbabayad pa rin naman sila sa palengke. Masisira hindi lang ang mga karne, ganoon na rin ang malinis na record ng nanay niya. Sabihin mang nagka-emergency at mauunawaan ng mga ito ang sitwasyon nila, ay may utang pa rin silang hindi nabayaran. Madaragdagan pa ang alalahanin ng ina. Maluha-luha siyang nagpasalamat sa ginang na may dalang mga plastik ng prutas. Isang malaking bag naman na gawa sa katsa ang bitbit ni Jeffrey. Puno iyon ng laman. Natatanaw pa niya ang takip ng termos na nasa loob. Maliban sa inihanda niyang makakain ng ina, ay pinakuha na rin siya ng mama ni Jeffrey ng ilang damit at gamit ng nanay niya at ni Buboy. Hatid niya ng tanaw ang pag-alis ng mag-inang napakabuti sa kanila. Tinignan niya ang orasang pambisig. Sapat pa ang oras para masinop ang mga paninda nila. Sinilip niya ang dalawang nakababatang kapatid na natutulog. Maingat ang kilos niya upang hindi makalika ng malakas na tunog. Alam niyang kung magigising ang mga ito ay tiyak na babangon para tumulong. Huwag na muna. Mamaya na lang. Matapos maisalansa ng maayos at kahali-halina ang mga paninda, ay tuluyan na niyang binuksan ang tindahan nila. Gising na ang dalawa niyang kapatid. Natawa siya nang dalhan ni Ana ng isang tasang kape at pandesal sabay bati ng good morning ate. Ilang sandali pa ay dumating na si Jeffrey. Umuna na raw itong umuwi para makatulong sana sa pagbubukas ng tindahan nila. Napakamot pa ito sa ulo at tila hiyang-hiyang nagpaliwanag
kung bakit hindi agad nakabalik. Naipit daw sa traffic ang sinakyang jeep. Nakangiti niyang iniabot ang tasa ng kape sa kaibigan, na bagaman pawisan ay humigop pa rin ang umuusok na laman. Hindi niya napigilang matawa. Iniabot niya dito ang bimpo na agad naman itong tinanggap. Natatawa rin itong pinunasan ang pawis at saka muling humigop ng kape. Sa sandali pa lang ay dumagsa na ang mamimili sa pwesto nila, na maliban sa pagbili ay nakikibalita na rin kung ano ang nangyari sa kapatid niya. Magalang nilang sinasagot ang pagmamalasakit ng mga ito. Sa kabila ng mabigat na pinagdaraanan ay nakangiti at masigla nilang hinaharap ang mga mamimili. Mamimiling nais makatulong sa pamamagitan ng pagbili kahit mayroon pa namang stock sa kani-kanilang frigidaire. Ilang gulay na lang ang natitira sa paninda nila nang dumating ang mama ni Jeffrey. Masaya nitong ibinalitang tapos na ang matagumpay na operasyon na nagpapahinga na si Buboy, ganon din ang nanay nila. Bukod sa magandang balitang pasalubong ng ginang, ay may dala rin itong isang supot na kinalalagyan ng pansit bihon. Sama-sama silang kumain, salo-salo. Nagbiro pa ang ginang na kumakain sila sa labas. Sa labas ng bahay nga lang. Natatawa pa rin sila habang kumakain, habang nagpapalitan ng mga kwento. Sandali pa itong nanatili bago nagpaalam na mauuna nang umuwi. Muli niyang pinasalamatan ang ginang na nakangiti nitong tinugon ng maliit na bagay lang ang mga ginawa nito, na di na sila magkakaiba. Nakapamilya ang turing nito sa kanila. Tinulungan pa rin sila ni Jeffrey ng magsara. Matapos masigurong wala nang ibang gagawin, ay saka pa lamang nagpaalam. Kinabukasan, madilim-dilim pa ay nakahanda na si Adela sa pagpunta sa palengke. Mamimili siya. Dala ang pinagbentahan kahapon at sariling perang naitatabi. Kinuha niya ang 2 bayong. Araw ng Sabado. Wala siyang pasok. Ganon din ang mga kapatid. Makapagtitinda siya nang hindi na kailangang lumiban sa klase. Ganon din sa araw ng Linggo. Muli niyang sinuri ang paligid at ang mga kapatid na natutulog pa. Hindi na siya naghanda ng almusal. Sa palengke na lang siya bibili ng kakani na paborito ng mga ito. Nagulat siya nang sa pagbukas ng pinto ay makitang naroon si Jeffrey. Hindi na niya nagawang magtanong ng unahan nito ang pagsasalita. Sasamahan na raw siya sa pamimili. Bukod daw sa alanganin ng oras, ay para daw hindi siya mahirapan sa pagbubuhat. Nagbiro pa ito na baka daw hindi na siya lumaki. Natatawa siya nang alukin itong magkape muna. Maagap naman itong tumanggi, katatapos lang daw. Kinuha nito ang mga bayong na hawak niya. Matapos ilak sa loob ang pinto ng bahay, ay magkasama na silang nagtungo sa palengke. Gaya ng inaasahan, hinanap nga ng mga suki nila ang nanay niya. Ang pagmamalasakit sa kanila ay nababasa sa galaw at sa mata ng mga ito. Bahagya na lamang tinanong kung sino ang kasama niya. Gaya ng pamamaraang nakita sa ina, iniwan niya ang listahan sa bawat pwesto ng suki at saka binalikan matapos mamili ng ibang kailangan. Kaunti lang ang hinango niya. Yung sa tansya niya ay mauubos agad. Kahit may balanse pa ay binibigyan pa sana siya ng regular na kinukuha ng ina. Tumanggi nga lang siya dahil ang balak niya, siya naman ang magbabantay kay Buboy. Pauuwiin muna niya ang ina para makapagpahinga. Gising na ang mga kapatid niya
nang makauwi sila mula sa palengke. Pinagsaluhan nila ang kakanin at pansit palabok na uwi niya. Ayaw pa sanang umuwi ni Jeffrey pero itinaboy na niya. Kailangan din itong magpahinga. Kung siya na walang binitbit ay napagod, lalo na ito. Sa huli ay pumayag na rin ito matapos ihanda ang lamesang paglalagyan niya ng paninda. Kumaway pa ito kaya gumanti siya ng kaway bago ito tuluyang umalis. Sinimulan na niyang suriin ang mga paninda. Isa-isang chinecheck kung naroon nga ang mga kalakal na nasa listahan at binayaran. Alauna pasado na nang huminto siya sa pagtitinda. Sinadya niyang magpatanghali gaya sa pangkaraniwan dahil pinaubos muna ang panindang karne. Nakangiti siya sa kabila ng pagod na nararamdaman. Nagliligpit na siya nang dumating ang kanilang ama. Hinanap nito ang nanay nila. Matapos makapagmano, sinimulan na niya ang pagsasabi sa nangyari kay Buboy. Nakita niya ang panlulumo sa itsura ng ama. Tinutop nito ang ulo at saka inihilamos sa mukha ang sariling mga palad. Kung ano ang tumatakbo sa isip ay hindi niya alam. Ilang araw pa ang lumipas. Malakas na si Buboy. Pwede nang lumabas. Mahigit 10,000 ang naging bill sa ospital. Para sa mga tulad nila, hindi biro ang ganyang kalaking halaga. Kulang pa ang perang hawak ng nanay nila. Kahit iniaalok niya ang natitira sa naipong pera, ay ayaw nitong tanggapin. Gagawa daw muna ito ng paraan. Kapag talagang wala na, ay saka na lang gagamitin ang pera niya. Gusto sana niyang tanungin ng ina kung ano ang sabi ng tatay nila. Ngunit sa huli, ay nagsawalang kibo na lang siya. Umuwi nga ang tatay nila. Ngunit 1,000 lang ang dalang pera. Hindi raw nakabali dahil wala ang boss nito. Hindi yun totoo. Narinig niya si Mang Tibo habang nakikipagkwentuhan sa may barbershop. Ayon dito, overbale na raw ang tatay niya. Panay daw ang sugal nito sa trabaho at sa tuwing matatalo ay bumabale. Kesyo may sakit ang anak o ang asawa. Walang pambaon ang mga anak o kaya ay naputulan ng ilaw. Kaya nang totoong may sakit na ang anak ay hindi na pinaniwalaan. Narinig pa niyang may dinidiskartihan daw itong isang hostess. Nahagod niya ng nahahabag na tingin ng ina. Mabilis niyang pinahid ang pumatak na luha.